Cancer, welcome back po dito sa Daily Dose of Tarot 111. Kamusta ka ngayon? I hope nasa mabuti kang kalagayan, pampisikal, mental, emotional o spiritual man yan. Ang video po natin na ito ay para lamang sa mga may malawak na kaisipan, kaya po tingnan nyo po yung inyong other signs kung sa tingin niyo hindi kayo makaresonate dito. At kung bago lamang po kayo dito sa aking channel, please subscribe and hit the bell button para lagi po kayong updated every time na meron po tayong uploads. Kung nais mo namang mag-avail ng ating private readings, ng ating Tiaras Bracelet, at ng ating EEA, ayan po, ang ating Evil Eye Amulet Necklace. May kita mo po yung link sa description box, Tarot Intentions by Aliana Reyes, or pwede mo pong directly i-type yan sa Facebook. So, Facebook page po tayo ha, hindi po tayo personal account. So, hindi nyo po ako maia-add. Message lang po kayo. Like nyo po, like, follow, tapos i-message nyo po ako. At maraming salamat kung hindi ka mag-i-skip ng ads. More blessings to come para sa'yo at sa family mo. At mag-iwan ka na rin ng mensahe, ng bakas. Gawin nyo pong manifestation journal, yung comment section natin ngayon. Yes, Cancer. I-activate, i-cleanse, i-activate ko po yan. Yung mga wishes po ninyo. Kaya po, this is, diba, the time para kayo po ay mag-manifest. Regalo ko po yan sa inyo. Yan lang po yung mabibigay ko. Pasensya na po sa mga nagme-message sa akin para humingi ng free reading. Hindi po ako nagbibigay ng free reading, but this is ito, bukal to sa loob ko na ibigay sa inyo, na i-activate yung mga wishes po ninyo. Pero syempre, samahan nyo po yan ng pagkilos, ha? So, umpisahan na natin. Tingnan natin yung energy. Spirit guide, energy po natin. We have Gaia. Ito po, ayan o. Pagdating ito sa iyong money, career, business. Sabi dito, trust that the universe has a bigger plan for you than you can imagine. Protecting the planet using herbs or working with nature in some way. Spend time in nature to heal, soothe your mind, and regroup. Kung kayo po ay nai-stress na daw, no, pagdating sa inyong kaperahan, sa inyong trabaho, sa inyong business, pumunta po kayo sa nature. Mag-nature tripping po kayo. Nakakatulong yun sa inyo. To ease your stress, to gain ideas, you know, para sabi nga, ma-regroup, no? Para ma-relax, ma-soothe yung mind po ninyo. Makapag-isip kayo ng mga better ideas pagdating sa mga problems po ninyo. Pagdating sa mga kinakaharap po ninyo. We have the office. Meron bang nagtatrabaho dito sa isang kumpanya, or ano kayo, office boy, office girl, ganyan ba? Or sabi natin, some of you are professional po talaga. Sabi dito, delegating more tasks, or nakaharap kayo sa computer. For some of you po, sa mga paperworks. Delegating more tasks can significantly boost your earnings. Think about roles like secretary, assistant, office manager, or other office jobs. Think of the greater good, not just yourself, to achieve a better outcome. So, ayan po. Pwedeng magtutulong-tulong kayo dito, no, ng mga kasamahan mo sa trabaho. Ayan, specifically sa office. Para po matapos ninyo yung inyong work. Di ko alam kung meron dito, kayo, parang tawag doon, pakyawan, yung iba po sa inyo. So, I don't know kung ano tong gagawin ninyo eh. Looks like magtutulong-tulungan po kayo rito para mas madami kayong magawa. Ganon. Basta merong ganyang energy na pinapakita dito. And magwo-work po yun para sa inyong lahat. Kaya hindi lang daw ikaw yung makikinabang dito. Marami po kayo. Tignan pa natin ano pa yung mensahe. Okay, we have denial. Sabi dito, perhaps you're insisting that reality be something it's not. What are you refusing to see? It's better to live in truth than in a lie. If you've been faking it to make money, it's time to take off the mask. Saan ba kayo nagiging in denial dito? Na may tutulong sa inyo always, ganyan. Na kaya pa, or ikaw, kung ikaw na lang yung nagtatrabaho dito sa family,
'Di ba, kahit kailangan mo na ng tulong, hindi ka humihingi ng tulong. Sabi natin mag-asawa kayo rito. 'Di ba, alam mo na mahirap ang life. Or alam ng asawa mo na mahirap ang buhay. Pero pwedeng meron dito, no, lagi ka lang niyang sinasabihan na kaya natin to, ganito, ganyan. Pero di siya gumagawa ng action dito. So, pwedeng meron po dito, sobrang dependent sa'yo. Ewan ko, yun yung nakikita ko rito eh. So, ikaw naman dito, kahit nahihirapan ka, feeling mo, kaya mo. Okay? Kasi nga may mga dumedepende sa'yo dito eh. Nagiging in denial ka sa reality. Na kaya naman ng mga tao na dumedepende sa'yo na magtrabaho. At pwede ka naman ditong manghingi ng tulong. Pwede mong sabihin yung nararamdaman mo, yung gusto mong mangyari in terms of, hatian dito sa mga expenses po ninyo. 'Di ba? Tignan mo daw kung ano talaga yung realidad ng buhay po ninyo. Maaring yung iba sa inyo, ayan, meron ba dito, yung tipong kahit walang-wala na, basta may birthday, naghahanda. Merong mga ganyan, 'di ba? Basta parang kailangan maghanda, ganun. Ewan ko ba? Meron ako nakikitang ganun eh. Oo. So, alam mo yun, pwede namang manahimik na lang muna, 'di ba, sa bahay. Kung wala talagang panghanda. Pero, yun, nagiging in denial kayo. Naghahanda pa rin kayo. Hindi, minsan lang mag-birthday, ganito, ganyan. So, yung tipong ganun, meron pinapangutang. Yan, kung hindi man kayo yan, pwedeng isa nga yan sa family members mo. Ganun yung kanyang ginagawa. Meron tayo ditong spirituality. Meron naman po dito, hindi kayo tumatagal sa trabaho. So, parang kahit na ano ng trabaho yung pinasok ninyo, hindi po kayo tumatagal. Bakit? Kasi po yung iba sa inyo ay, spiritual person po kayo. Meron kayong gifts na yung iba sa inyo, ito yung dinedenay ninyo. Ayaw nyong tanggapin. Pero lahat ng ginagawa ninyo, hindi yan umuubra kay universe. Bakit? Kasi dito ka talaga niya pinapapunta. Okay, so yung iba sa inyo, ayan, kung napapansin ninyo, Cancer, laging hindi kayo nagtatagal sa isang trabaho. Pero yung iba sa inyo, hindi dahil spiritual kayo. Meron po dito kasi, ang life path number ninyo is number 5. Kaya pa, iba-iba kayo ng direksyon sa career po ninyo. Hindi nyo malaman kung ano ba yung gusto nyong gawin. Kahit sabihin natin na maganda naman yung trabaho ng iba sa inyo, yan, ano pa rin, parang may hinahanap pa rin kayo. So, yun din, pwede hindi nyo pa talaga natutuklasan yung true purpose po ninyo. Tapos yan, nagiging in denial yung iba sa inyo kung kayo po talaga is spiritual na tao, no? Sabi dito, use money magic spell to attract wealth and prosperity. So, pwede nyong i-type sa comment section natin. Magkano ba yung pera na gusto ninyong mahawakan ngayong taon? Ngayong taon lang muna. Dito lang muna po tayo mag-focus. Or sabihin natin, hindi ngayong taon. Magkano yung gusto nyong maging laman ng ATM ninyo, ng wallet ninyo? Sige, hindi lang yan ngayong taon. 'Di ba? Kung ano yung gusto ninyong pera ninyo, i-manifest nyo na po yan sa baba. Roles like spiritual advisor, healer, tarot reader, or anything within the occult. So, some of you, meron talaga kayong dito pwedeng, yan, marunong magbasa yung iba sa inyo, or dito kayo hinahatak ni universe. Kaya yung iba sa inyo, meron dito, check, dati nanonood lang kayo, ngayon nagbabasa na kayo. Walang masama po doon. Walang masama doon. So, yung iba po sa inyo, ganyan. Okay? Sabi dito pa, right now, you are being led to discover your unique spiritual journey. So, marami po sa inyo, yun nga, meron talaga kayong pinagdadaanan para mas makilala nyo pa yung sarili ninyo. At, yan po, no, may spiritual journey kayo na pinagdadaanan. So, sabihin natin, may mga nagfe-fail sa life ninyo. May mga taong umaalis, may mga taong bumabalik. Oo. Or kayo mismo yung may binabalikan. Ayan po, no? So, ang daming realization pagdating ngayon sa finances mo, pagdating sa life mo. So, tignan natin in terms of your money, kamusta ba? Ayan, tignan po natin. Kamusta ba yung kaperahan mo? 7 of Swords. So, naging maingat kayo ngayon, Actually, tahimik lang naman kayo ngayon pagdating sa inyong kaperahan. Mag-ingat lang kayo kasi ito parang lapitin kayo ng mga taong paasa, lapitin kayo ng mga taong nanloloko.
Sabi natin, mga scammers. And yung iba po sa inyo, ganito. Pwedeng may tumutulong sa inyo, pero hindi mo alam, pwedeng may kapalit pala yan. Oo. Kaya tignan nyo rin po, no, kung sino ba yung tumutulong sa inyo. Bakit ka ba tinutulungan ng taong to? Maging matanong po kayo, maging curious po kayo. Kasi mahirap naman tanggap ka lang ng tanggap dito, tapos kapag may hilingin pala sa'yo na mabigat yung tao na yan. We have King of Swords. So, ayan po, na iniisip nyo talaga, saan nyo ba gagastusin yung pera ninyo? Paano ba kayo kikita? Yan po yung mga pinag-iisipan ninyo. And marami dito, sobrang responsable nyo na po pagdating sa inyong kaperahan. Nakikita nyo na kasi talaga, or ramdam nyo kasi talaga yung hirap, Cancer, no? Hirap kumita ng pera, ganyan. So, talagang pinapahalagahan mo ngayon yung perang mayroon ka. Yung perang kikitain mo. Sa career naman, sa trabaho, mga naghahanap ng trabaho, yung kakahanap pa lang po ha, tignan natin. Or baka naghahanap pa lang, mag-a-apply pa lang yung iba sa inyo, tignan natin. We have Page of Wands. So, go nyo na po yan. Mag-focus na po kayo sa paghahanap ng trabaho. 5 of Swords. Okay, meron nagpaasa sa inyo rito or may magpapaasa po sa inyo. Ayan. Meron dito, no, sasabay lang niya kayo sa paghahanap. Kasi, sa paghahanap ng work, kasi pwedeng wala siyang kasabay. Yung tipong ganun po. So, tignan nyo kung sino ba yung tao na yan, sabihin niya sa inyo. Tara, hanap tayo ng trabaho. Pero totoo, yun. Pwedeng for, na siya, for interview na siya doon. Parang gusto niya lang ng kasama. So, ayan po. Tapos, meron naman dito, pinaasa kayo ng pinaasa. Merong opening sa work namin, ganito, ganyan. Matutulungan kitang maghanap ng trabaho. Pero hanggang ngayon, wala pa rin for some of you. Kaya, alam nyo na po. No, mag-focus na kayo. Mas okay pa mag-isa daw po kayo rito, Cancer. Tingnan natin. Pagdating naman sa mga may current na trabaho, 2 of Swords. Nagdadalawang isip na yung iba sa inyo. But let's see. We have the Hermit. Okay, so sanay ka naman kasi na magtrabaho na ikaw lang mag-isa. So, di ba nga may pinapakita dito yung office na meron kayong gagawin na sabihin natin, di ko alam kung labag ba yun sa policy ng company po ninyo or basta parang may maiisipan lang kayo dito. Pero turn pa kayo rito kung ipo-person nyo ba. It's either meron talaga dito na either magre-resign or magre-retire na. Early retirement, I don't know. Ayan po. So, may pinapakita na ganyan. And, meron naman dito, tinitignan mo kung wise decision ba yun na makipag-collaborate ka rito sa mga co-workers mo para ma-reach ninyo yung quota po ninyo. We have Page of Swords. Pag-isipan mo daw pong mabuti. Either aalis ka sa work, magre-retire, magre-resign yung iba sa inyo, or ano man tong mga decision na ito. Big decision po kasi itong gagawin ninyo at makaka-apekto talaga siya doon sa inyong trabaho. Tignan natin, yung epekto ba niyan ay makakabuti para sa iyong career. The Hierophant. Okay. Makakabuti naman siya in a way. Ayan po. So, wala namang negative na pinapakita rito. Yun nga lang sinasabi talaga, pag-aralan mo mabuti. Dahil iba-iba kayo ng trabaho Diba? Pwedeng sabi ko nga, baka mamaya bawal yun sa policy ng company ninyo. So, syempre, wag nyo nang ituloy kapag ganun po. Wag kayong maging pasaway. At check naman natin sa mga nagbabalak talagang mag-resign dyan. Tama ba yung decision mo? 7 of Wands. Mukhang wala na talagang makakapigil sa'yo rito The World. Okay, tama naman po yung decision mo kasi pwedeng kung hinahanap mo dito yung satisfaction, hinahanap mo talaga yung growth, yung fulfillment pagdating sa work. Hindi mo kasi yan mahanap dito sa current work mo. So, sige po, you go na. Hanapin mo na talaga yan, Cancer. Mag-resign ka na. And alam mo, mas maraming opportunity sa'yo dito. Pinapakita abroad or malayo dyan sa lugar mo. Kung nasaan ka man ngayon. Check po natin. Or yung iba naman sa inyo, check na, sa abroad na yung iba sa inyo, no? Pero hindi nyo maano yung opportunity. So, baka po sa iba pang bansa. Yun yung sinasabi sa inyo rito. Oo. Ganun kasi. Minsan, pag nasa isang lugar ka, or nasa maling lugar ka, hindi ka talaga mag-grow. Alam nyo, sa astrology, makikita nyo rin yun kung saan kayong bansa nararapat.
So, yung iba, 'di ba, dahil nga may na-open naman dito about sa spirituality, about sa mga ganitong bagay, try ninyong pag-aralan 'yon. Yung astrology. Makita nyo kung para saan talaga kayo. Ayan, kaya nga wag lang kayo magpo-focus talaga sa sun sign ninyo eh. At mind you, mas mahal ang services ng mga astrologer. Oo. Kaya kung nagugulat kayo sa presyo ng tarot readings, mas magugulat kayo sa presyo ng totoong astrologer. So, mag-ingat lang din kayo if naghahanap naman kayo ng ganyan, 'di ba? Nang magtuturo sa inyo about astrology or mag-a-avail kayo ng services ng isang astrologer, tignan nyo rin po yung background nung tao na yon. Tignan natin. Pagdating naman sa business, okay, we have the magician. So, ito, sa mga mag-start pala to na mag-business ha. Kasi nitong mga nakakaraang videos natin, di ko na to natatalakay. Yung about sa gustong mag-start ng business. Diretso na kaagad tayo, di ba, sa mga may business. So, we have the magician. Dapat na ba na magbukas ka talaga ng negosyo? Umpisahan mo na ba dapat talaga yan? Nako, napakaganda po ng energy ninyo ngayon. Cancer, umpisahan mo na. Huwag ka nang matakot. Ano ba yung mga nagpo-procrastinate sa'yo? Ano ba yung mga hino-hold back mo? Yan, bitawan mo na yan. It's time to move forward. Yan po, it's time to move forward. Yakapin mo na yung swerte mo. Ayan po yung sinasabi sa'yo. Yakapin mo ang swerte mo, Cancer. Ano, ready ka na bang yakapin yan? Tignan natin. Kung magmamanifest po kayo ha ng business dyan sa ating comment section, huwag nyo lang sabihin na magiging successful ang business ko. Be specific. Anong business po yan? Like, sa akin, ayan, successful ang cake business ko. Yung tipong ganon. Sabihin nyo specifically, ano ba yung business po ninyo? Tignan natin sa mga may current business naman. We have the Star. We have Queen of Cups. Okay, maganda naman din po ang pinapakita rito ano, pagdating sa inyong negosyo. Pero may nako-confuse kasi dito. Nalulugi ba yung business ninyo? Or feeling nyo ba hindi kayo nakakakota these days? Cancer, kaya ganyan. Four of Cups. May mga tao dito na looks like hindi magbabayad ng utang. Kung merong may mga utang sa business mo, kaya wag ka na talaga magpapautang dito. No? Kasi mabait yung karamihan sa inyo. Pag business po, wag kayo maging mabait. Hindi dapat kayo nagpapautang talaga. Nako, hindi uunlad yung business nyo kapag ganyan yung ano ninyo eh. Dapat medyo strict, dapat po talaga kayo sa inyong business, sa inyong rules, regulations sa business. We have Four of Cups, medyo may mahihirapan po ditong magbayad ha. Di ko alam kung kayo ba yung may utang, yung business nyo ba yung may utang, or merong may utang dito sa business ninyo. Ayan, stagnant po kasi yung energy na pinapakita rito. So, sige, tignan natin sa mga na, ano yan yung business dyan, no? Na ano yung business, ano ba yun? Na lulugi yung business. Dapat pa bang ituloy yan? Nine of Swords. Okay, it takes toll na sa mental health mo. Two of Pentacles, nagdadalawang isip ka na rin talaga. So, palayain mo na yung sarili mo dito kasi pwedeng hindi nga talaga ito para sa'yo. Sa mga nalulugi po yung business dito, ha? Sabi nga, ayun nga, balik tayo dito sa Gaia, ha? Alagaan mo yung sarili mo at spend time with nature. Kasi makakagain ka talaga ng clarity, ng new ideas. So, marami sa inyo dito, you need to give up na talaga yung business na to kasi hindi po ito para sa inyo. Yes, need mong tanggapin yon. Kahit sabihin natin, sobrang mahal mo yung business na yan, pero kapag mag-i-stay ka kasi dyan, lulubog ka talaga. Sa health naman, kamusta po ang health? Sa health naman, we have Queen of Wands. So, unti-unti nakaka-recover na yung karamihan po sa inyo. More on skin, ano yung nakikita ko dito sa skin. So, kung may mga sakit kayo, sa skin muna siya unang, yung nagmamanifest, ganun. So, bantayan nyo yung nangyayari sa skin po ninyo. Huwag kayong mag-research sa Google. May na-feel akong ganito, may lumabas sa akin na ganyan. So, search nyo kagad. Huwag po kayo sa internet mag-base. No, punta po kayo ng center o kaya punta po kayo ng
clinic, hospital, yun po yung gawin ninyo. We have King of Cups. And more on sa heart, yung iba po sa inyo. Sa puso. Ayan, skin and heart. Yun yung nakikita ko. So, ayan po yung mga kailangan inyong bantayan. Check naman natin. Okay? Or ano pa ba yung mensahe para sa'yo? Anong door ba yung mag-open for you? Okay, ito daw. Door of Hope. So, ayan. Diba? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Yun yung sinasabi sa inyo ng mga gabay nyo, ni universe. Sabi dito, optimism, faith, belief, encouragement, reassurance. Ayan po. So, talaga, no, may reassurance kayo coming from universe na, ayan, kung meron kayong kailangang i-give up nyo na. Kung meron kayong kailangang ituloy dito, kasi nafe-feel nyo talaga na para yun sa inyo, ituloy po ninyo. Pero sabi nga dito, no, kung yung health mo na, yung mental health mo na, yung naaabala, you know, give up mo na yan. Ibig sabihin kasi wala kang peace of mind dyan. Tsaka pag, di ba, pag unclear or ang dami mong iniisip, di ka talaga makakapag-function ng maayos. Kahit gaano pa ka-positive yung sinasabi mo, pero yung isipan mo, iba yung nasa isip mo, ay matatalo ka niyan. Kaya kung need i-let go, may need i-let go, let go na. And, ayan po, wag ka daw mawawalan ng pag-asa. Kasi gano'n naman talaga, may aalis sa life natin, diba? May mawawala sa life natin, may bagong darating. Yun lang, need lang natin i-accept yung mga pagbabago. Okay? And do not lose hope, ayan po, sa mga gagawin mo, sa mga plans mo. Na feeling mo ngayon, pwedeng, diba, yun nga, feeling mo walang nangyayari sa life mo. Pero as long as naniniwala ka sa sarili mo, naniniwala ka kay universe, gumagawa ka ng aksyon, makukuha mo yan. Huwag ka lang maging in denial dito. Kailangan maging honest, maging honest ka sa sarili mo. So, ayan lang po ang mensahe. And again, mag-manifest na po kayo sa comment section natin. At siguro kapag nasa 100 na yung nag-comment, tsaka ko po yan i-cleanse, energize, activate yung inyong mga wishes. Yan lamang po. Maraming salamat and see you again on my next video.